threaten sila. Inilahad din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si de la Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may nakitang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina de la Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Itinuturing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senador Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin nito na iniimbestigahan siya bilang isang sospek. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building nang marinig ang putok ng baril. Nakunan ang eksenang yan sa body-worn cameras ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Dito sa ground floor sa Senate yung nagkakali yung putok po. Wala naman sa bahaging yon ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palapag. Sa panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. Kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Overpower niyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan, kung totoo man po yung sinasabi niya na Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si De la Rosa. Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni De la Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si De la Rosa. tama po, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay De la Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si De la Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President, siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety.
Julius, update mula dito sa NBI ay bumalik kaninang hapon ang ilang ahente sa GSIS para nga magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. Samantala naman, dito sa anggulong stage ang putukan sa Senado, sinabi ni Matibag na may kaparehong sentimiento ang ilang ahente sa nangyaring nitong Miyerkules. Pero nangako naman si Matibag na makikipagtulungan sila sa anumang investigasyon o pagsisiyasat kaugnay niyan. Actually, sa Lunes ay makikipagpulong ang NBI sa PNP Criminal Investigation Group o CIDG. Yan po sa Lunes, May 18. Julius. Gio, may panawagan si Senate President Alan Cayetano na suspindihin din si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa kanyang mga maling binalita sa Pangulo. May reaksyon na ba dyan ang hepe ng NBI? Julius, kung hindi ako nagkakamali, ang huling panayam ni NBI Director Melvin Matibag ay with Ms. Cheryl Cosim sa One News sa programang One Balita Pilipinas. At matapos nga ang Facebook Live kanina ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, ay sinubukan nating hingan ng komento si Director Matibag pero hindi pa siya sumasagot sa ating hiling para sa kanyang panig. Sinuspinde ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Malawakang investigasyon ang gagawin ng Office of the Ombudsman kasunod ng insidente ng pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Isa sa mga unang hakbang ang pagpirma sa preventive suspension ng 6 na buwan kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Si Aplasca ang unang nagpaputok bilang warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Acting Sergeant-at-Arms at kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 beses na nagpaputok si Aplasca. Kinondena ni Remulla ang maling hakbang na ito ng retired Police Major General. Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the President will do that. They should have kept the peace. Ikaw unang papaputok. Ano yun? Diba? Sergeant at times pa? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw nagsimula eh. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh pag ricochet yan doon, di may tinamaan na naman. Iimbestigahan din ang iba't ibang ahensyang namataan sa Senado sa araw na iyon. Ang investigasyon na to,
Kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Tayo constitutional body, kailangan ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. Padadalhan ang imbitasyon ng mga senador bilang parte ng investigasyon, lalo na umano sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Si Padilla ang huling namataang kasama ni De La Rosa sa pagtakas ng Senado, sa kabila ng pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng mataas na kapulungan. Itago niyo yung CCTV. Samantalang kumakalat ang video ni Estrada kung saan maririnig ang senador na ipinatatago ang kopya ng CCTV kay Aplaska. Kung ano ang tono nun, malalaman natin, pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Kabi-kabilang sabpina rin ang ipadadala ng Ombudsman bilang parte ng investigasyon, kagaya ng kopya ng CCTV at kuha ng mga media ng gabi ng insidente. Tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi. Diba? Iniiwasan natin yung magkaroon ng script yan na it was all a ruse. Iyan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation, let's study what happened and hear it from people who were there. Inaasahan na ipadadala ang mga sabina sa susunod na linggo. Kapag mapatunayang guilty ang mga person of interest, posibleng maharap sa patong-patong na kaso, kagaya ng obstruction of justice, failure to maintain public safety sa Senate premises at harboring a criminal fugitive. Pagkawala po ni Senador Bato ngayon sa Senado? Nakakalungkot at nakakagigil. At there has to be an investigation. Kailangan may investigasyon sa mga pangyayari na nakaraang 2 o 3 araw sa Senado. Dahil nakakabahala, is very concerning. Hindi dapat yan nangyayari sa isang institusyon like the Senate. And it has to be an independent investigation. Hindi pwedeng internal o hindi pwedeng ang Senado mismo ang mag-imbestiga. Kasi meron din dito sila na mga ginawa, lalo na yung pag-cuddle, lalo na yung pagbigay puno ng protective custody. And yun na nga, kung binigyan ng protective custody, bakit nakawala? So ang daming mga tanong na dapat sagutin sa isang tunay, isang independent na investigation. It has to be by a body na wala dyan dapat sa Senado ang investigasyon. Sino po yung nasa isip ninyo na komposisyon ng independent investigation? Well, mga seasoned investigators and also mga retired members of retired members of the judiciary. Kasi it goes beyond the physical things that happen there. It goes into the very integrity, the very dignity of an institution like Senate, a democratic institution. So dapat yung talagang very credible na komposisyon ng mga mag-iimbestiga. Kanino po ninyo ina-address yung panawagan po ninyo for an independent investigation, Madam Senator? Either to the Office of the President or even sa Kongreso. Congress can create a law to investigate what happened in the Senate. Kung masasabi ba natin na tumakas si Senator Bato, considering sinasabi nila wala pa daw kaso sa local court? Wala pong ganong requirement na kailangan muna ng isang warrant of arrest from a local court. This is a validly issued warrant of arrest by a tribunal, an international tribunal of competent jurisdiction. Yung Republic Act 9851 na binibigyan ng Estado ng karapatan
na isurrender ang isang subject ng investigation or prosecution sa isang international tribunal na nagsasagawa na ng investigasyon at trial. Wala pong nakasabi doon na kailangan muna ng isang warrant of arrest galing sa isang domestic court. So, katulad nun na nangyari noon kay former president, wala na namang kailangan noon na locally issued warrant of arrest. Ma'am, SP Cayetano said po na Senator Robin Padilla left Senator Bato. Ano po ang legal liability ni Senator Padilla? Obstruction of justice, harboring a criminal fugitive, aiding and abetting a criminal fugitive. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan. Sino po ang talo? Ano ang losses sa pagkawala ni Senator Bato doon sa pagkakabol sa IJK? Ang taong bayan, yung batas, the rule of law, ang talo po dito. At yung pinaka natalo dito sa nangyari na pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay yung mga pamilya ng mga namatayan sa EJK. Talagang pinapakita nito na hindi talaga pwede dito sa Pilipinas litisin si Bato at si Duterte at kahit pa si Bongo. Dapat talaga sa ICC. Kasi may ganito mga institusyon that enables them and cuddles them. Kung drama lang yung nangyari nung Wednesday, sino pa si Uno sa tingin niyo po? Kinakailangan lumabas yan sa investigasyon, pero sa dulo, simple lang naman. Malalaman natin kung sino may pakana, kung sino ang pinakanakinabang. Pwede ba sa SP Cayetano mismo yung nagpasimuno ng drama ko, no? I won't be surprised kasi naging Senate President siya dahil ipinasok niya yung botante niya papasok ng Senado, pinuslit nilang magkapatid. Kung Dilima, sorry, last na lang. Your reactions, yung maraming mga nagsasabi, especially SP Cayetano, kayo rin daw mismo yung nagtago sa Senado noong 2017. Naku, maling-mali ho yan mga sinasabi na yan ni SP Alan. Ako po ay mapayapang nag-surrender noon nung ako ay inaresto noong February 24, 2017. Before that, the day before, lumabas yung warrant of arrest, ay umuwi muna po ako noon para magpaalam sa pamilya, para kunin yung aking mga gamit. Pero bumalik din po ako kaagad sa Senado at nagstay ako overnight doon para kausapin din yung aking mga staff. So the next day kaagad. So hindi po totoo yung sinasabi na hindi ako inaresto o hindi ako nag-surrender doon sa Senate premises. At hindi rin po yung sinasabi na binigyan ako ng few days daw na makauwi muna. Isang hapon lang ho yun na umuwi ako. 1 o 2 oras lang po ako umuwi para magpaalam sa pamilya ko at para kunin yung aking gamit. So maling-mali po yung mga ganyan na mga informasyon. The record would show that. Tingnan nyo lang yung mga pangyayari noon sa mga news clippings dati in February